Oh, hi, VIPs. What's up? So, my new environment. Eto, para naman maiba yung background ko, diba? Kita nyo naman siguro, it's freezing cold. Hindi ako nagkakamali, negative 12 today. Kagabi pa kasi nag-snow. Anyway, so let's proceed. Our gospel for today is taken from the Gospel of St. Mark, chapter 1, verses 40 to 45. It's all about a man with leprosy. So, alam niyo na yung storya. Pinagaling ni Lord ang taong may ketong. Okay, let's punta tayo dun sa time ni Jesus. Kasi on the ancient time, noong unang panahon kasi yung leper or ketong is tinatawag nilang unclean, madumi ka, outcast. So kailangan meron silang lugar na kung saan dun lang sila titira. So anyone na pwedeng humipo sa kanila, ikaw consider ka na ring outcast. Kasi that's the time na nakakahawa kasi yung ketong, diba? And also that time din walang gamot, no cure. So ketong, let's get an example. Sino ba sa inyo yung nagkaroon na ng hindi ketong ha? Nagkaroon na ng chicken pox, sa Tagalog bulutong. So siguro some of you, and I cannot share them on my own kasi hindi ko pa rin na-experience na magkaroon ng bulutong. As far as I know, irritable ka, makate, hindi ka masyadong makatulog, linalagnat, so hindi ka makakapasok ng school kasi nga nakakahawa din. Pero minsan para mabawasan yung kate or sakit, galagay ka ng lotion, di ba? So imagine kung kung ikaw na mismo, yung tao mismo, merong ketong. Di ba pag may sukat tayo for a week or days, nawawala na yung sakit, nawawala na yung, gumagaling na kasi may ininom tayong gamot. Etong mga taong ito may ketong na andun yung sukat ni hindi gumagaling. Imagine mukha, diba? Kung may imagine natin yung sitwasyon nila, ang hirap ng katayuan nila. Kaya nga kinukonsider sila na, kasi ibinabash kasi ng tao noong araw, kapag ikaw ay may maganyang sakit, ibig sabihin makasalanan ka. Okay? So that time humingi yung taong may ketongin ng awa kay Lord, na sabi, diba, kung gugustuhin mo, gagaling ako. Ginawa ni Lord, hinipo siya, and then gumaling. Okay, ano ba yung ating lesson dito? So let's tingnan natin, kasi sa buhay natin meron kasi pagkakataon, sitwasyon na kung saan nawawalan ka na ng pag-asa, diba? Yung nagiging uncomfortable. Ano ba? Bakit ganito? Sunod-sunod na lang. Bakit kami? Mga ganun, diba? Meron din darating sa panahon natin na sa buhay natin na may mga sitwasyon na talagang lahat na sinubukan mo. Pero ito lang yung pinaparating sa atin ni Lord, na kapag nangyari ito, kanino ka ba tatakbo? Kanino ka ba lalapit? Pinapahiwatig lang ni Lord na lumapit ka lang sa akin. Come to me. Diba? Ito yung binibigyan tayo ni Lord ng pag-asa dun sa mga hopeless situation. Diba? Naandyan lang si Lord. We can turn to Jesus when the situation is hopeless. Jesus is only our hope. So sa Kanya lang tayo aasa. So yun, so meron na tayong pag-asa. Kaya nga yung Holy Spirit, diba? The Holy Spirit set us free
to love as God loves. So ngayon, saan papasok? Punta natin yung touch na sinasabi, di ba? Talagang importante yung touch ng tao. So kung pupunta tayo dun sa ating mga neighbor, sa ating kapwa, so how do you care? Do you care for your loved ones? Diba? So napaka-importante yung touch. Dito ipinakita ni Lord Jesus yung compassion niya. So dapat nagiging ganun din tayo. How do we treat our neighbor? The term neighbor is included yung mga loved ones natin, parents, brothers and sisters, classmates, any people, kasi lahat ng tao mahal ng Diyos, lahat ng tao anak ng Diyos. Ang tanong is, how do you treat them? Especially those who have been rejected, mistreated, and left alone. Anong ginagawa mo sa mga kapatid natin ganito? Do you approach them with the same love and compassion with Christ has shown to you? Sabi nga, di ba? Be merciful as the Father in heaven is merciful. So ang hamon sa atin ay be kind, be considerate to other people. So ayun, sana nakatulong ako sa inyong reflection for this Sunday Gospel. Although wala kayong VIP today, tuloy-tuloy na to. So if God's will, if there's an opportunity, if there's an time, I will do this regularly. Okay? So para may iba naman. Okay? God bless you. Bye.